Sa ating video ngayon ay ituturo ko po sa inyo mga palangga kung paano ba natin maiwasan na hindi po mag-deform yung ating mga donut. At pangmasang timplada lang po yung ating gagawin ngayon. Simple lang po talaga yung mga ingredients natin dito, kaya tara na umpisahan na po natin. So dito sa ating dough ay gagamit po tayo ng 1 kilo na first class flour or bread flour. At naglagay lang po ako dito ng 10 grams ng ating yes or 2 teaspoon lang. At nilagyan ko po ito ng 2 teaspoon ng bread improver or 5 grams. And then dito sa ginawa nating parang wheel sa gitna ay ilagay natin dito yung 200 grams or 1 cup ng light brown sugar. 1 piraso na itlog at 1 tablespoon na vanilla. 2 teaspoon na iodized salt at 2 cups na tubig. Yes, ganito lang po kasimple yung mga ingredients natin. At kailangan po na tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain dito yung ating harina. At lagyan lang po natin ito ng half cup na margarine. Sa ating ingredients measurements ay kumpletuhin po natin doon sa ating caption. Maglagay po tayo by grams at by cups. At pagkatapos ko po itong na-mix ay ipadaan ko lang po ito sa aking dough roller machine. At dito sa ating machine habang nagmamakina po ako ay kailangan ko lang po ditong magdas ng harina para hindi didikit po dito sa dalawang roller ng ating machine. At madali lang po talaga nitong mapakinis yung ating dough. At pagkatapos ay agad ko na po itong putulin sa 30 grams lang. Hatiin mo lang po yung ating mga ingredients kung gusto ka na gumawa lang dito ng kalahating kilo lang ng harina. At pagkatapos putulin ay agad na po natin itong figurahin ng pabilog na medyo mahigpit din. At para hindi mapunit at maganda yung pagkabutas natin dito sa gitna ng ating donut ay bago po natin ito butasan ay i-rest muna natin ito ng mga 25 to 30 minutes. At ito na mga pagkalipas ng 25 minutes medyo umalsa na ng kaunti yung ating dough. Malambot na po ito butasan kaya butasan po natin ito sa gitna ng padahan-dahan lang. At kailangan yung ating tray or plancha kung ano man po yung paglalagyan natin dito ay kailangan po ibanyahan lang po natin yan ng margarine or di kaya pahiran ng mantika or di kaya magdas ng harina para hindi po didikit, para po hindi masira yung ating donut pag inangat po natin papunta po sa ating kawali pag nagluto na po tayo. At kailangan po ay huwag po natin itong ma-overfropping para hindi po mangungulubot yung ating donut pag naluto. Kailangan po nito ay ipasalubong lang po natin sa pagluto para maging matibay at nanatiling makinis na hindi mag-deform yung ating donut. At pag hawakan po natin yung ating donut papunta sa ating kawali ay luwagan lang po natin yung paghawak natin. At usually ito po yung pangkuting talaga ng ating donut, yung white sugar lang. At minsan din ay lagyan din natin ng ibang toppings. Dito meron akong 250 grams ng white chocolate at lagyan ko lang po ito ng mga 2 tablespoon ng ating mantika. At i-double boiler method lang po natin ito para sa pagtunaw po natin dito. Nilagyan ko po ito ng mantika para hindi naman masyadong makapal at nang sa ganun ay manipis lang para marami din po yung malalagyan natin. At may mga customer din ako dito na hindi lang po ilagyan ng asukal, wala ng iba't ibang toppings na kung ano-ano pa sa ating donut, ay binibili na yan nila, basta mainit lang. Alam nyo naman yung ating donut na kahit wala na po yung toppings ay masarap po, lalo na pag mainit pa. At hanggang dito lang mga at maraming salamat at bye-bye!